Hello, hello. Good morning, good afternoon. Ang pakere natin ay korupsyon. Mayroon isang mayor na naman. Mayor na naman ang kwan eh. Sa governor, wala akong marinig. Puro mayor ang nagsasalita sa anti-corruption. Grabe, grabe talaga. So, dapat tayo mga kababayan, ang labanan natin, corruption. Kasi nga, kung hindi natin maitigil ang corruption, hindi rin matitigil ang issue. Kasi, alam nyo, kababayan, ang corruption, ang dahilan ng gulo ng Pilipinas. Siyempre, of course, ang politika. Kaya nga lang, sino sa politician ang mga corrupt? So ako, sa totoo lang, lahat naman talagang politician ay corrupt. Pero kung barya-barya lang, okay na lang yan. Kasi nga, yung pinamimirinda niya, binibigay niya sa tao, saan manggagaling yun? Manggagaling yun sa kaban ng bayan. So yun ang ninanakaw niya. Pero kung susundin ang corruption, kasama yun sa proseso ng corruption. Kaya lang mga kaibigan, magtulong-tulong tayo. Ang gobyernong ito talagang magbukod sa kurap, puro politikang inaatupan, nanluloko ng taong bayan. Ang Comelec, isa rin problema natin sa Comelec. Diyos ko, saan tayo pupunta ang ating bayang Pilipinas? Okay, pakinggan natin itong sinasabi ng isang mayor. Kita na gano'n na kukunting tao lang. Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At ito ko yung mga nilagay ng mga pondo doon. Obviously, election pa nang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, ang dami-dami na nga nilang ninakaw, tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Walang alam mo, ang dami na nga, mabuti na lang, marami nag-iingay na rin sa mga private sector. Pero kung titignan mo, among the political leaders, ilan lang ang nagsasalita laban sa corruption. Among the senators, sino lang nagsasalita laban sa corruption? Sa congressman, kukunti lang nagsasalita sa corruption. I can only name a few. Katulad dyan, si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Si Congressman Brother Eddie Villanueva, nagsasalita. Sa mga governors, I still have to hear. Sa mga mayors, ilan lang kami nagsasalita. Ako, si Vico, si Mayor Vico Soto, at si Mayor Crisel Lacman. Nandiyan din si Mayor Arnaldo, nagsasalita about corruption. Pero out of 1,600, ilan lang kami. Kaya ngayon, sandali lang kaming divide niya. Saka nakakita ng gano'n na kumunting tao lang. Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay ng mga pondo doon. Obviously, election pa nang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, ang dami-dami na nga nilang ninakaw, tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Walang alam mo, ang dami na nga, mabuti na lang, marami nag-iingay na rin sa mga private sector. Pero kung titignan mo, among the political leaders, ilan lang ang nagsasalita laban sa corruption. Among the senators, sino lang nagsasalita laban sa corruption? Sa congressman, kukunti lang nagsasalita sa corruption. I can only name a few. Katulad dyan, si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Si Congressman Brother Eddie Villanueva, nagsasalita. Sa mga governors, I still have to hear. Sa mga mayors, ilan lang kami nagsasalita. Ako, si Vico, si Mayor Vico Soto, at si Mayor Crisel Lacman. Nandiyan din si Mayor Arnaldo,
nagsasalita about corruption. Pero out of 1,600, ilan lang kami. Kaya ngayon, nasandali lang kaming divide niya. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Okay. Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para. So, napakinggan ninyo, ano? Salamat, General Magalong, sir. Nagkita kami ni General Magalong sa libing ni General Morales. Kaya nga lang, hindi kami nakapag-usap ng matagalan. Sana may napag-usapan sana kami. Pero anyway, darating panahon na magkita-kita rin kami. Ano? So, basta magkaisa tayo sa corruption, anti-corruption, galit sa corruption. Ang point natin dito, labanan ng corruption. Kaya nga ang Filipino Guerrilla Forces, ano? Ang Guerrilla Forces, pinaparami natin pababa sa barangay. Pag bumaba na tayo ng barangay at municipality, kaya-kaya na natin pagsabihan, kontrahin ang mga nag-i-illegal sa munisipyo. Mayroon pa nga akong balita hindi, kaalaman sa aking barangay. Siguro, very common na ito sa barangay. May mga project, may mga dami na mga kontraktor. Sabihin natin, 4 ang kontraktor. Pero isa lang ang may-ari doon sa bidding. Now, baka nga hindi nakapasok ang iba. Kasi nga yung 4 na kontraktor, kunwari bidding, pero isa lang ang may-ari. Kung saan man mapunta doon, yun pa rin yun. Ang may-ari doon, alam niyo kung sino? Kapitan. Kapitan. Okay lang yun. Basta hindi nakawin ang pundo ng gobyerno, okay na rin lang yun. Para hindi na rin nakawin ng kapitan ang kaban ng bayan. Ang problema nga lang, baka mas malaki kasi nga contractor versus barangay. Yun na nga, may sinasabi nga si Captain Ingracia, yung merong 5 million per barangay a year. 5 million yun na inilagak ng mayor o ng nasyonal sa barangay. Maliban pa yun sa AIRA, hindi kasama ang AIRA doon. So how many barangay nationwide? We have 40,011 ang barangay captain. I-multiply mo by 5 million. Nasa 200 billion ba yun? Nakalimutan ko, ano? Basta billion yun, billion. Malaking pera ang hindi nagagamit ng tama. Hindi natin alam yun. Yung maaring yung 5 million na yan naka-address sa barangay pero hindi naman nakarating sa barangay. Ano? Yun yung problema. So, pwede mangyari yan. Pag ang barangay ang barangay ay hindi kasundo ng mayor, ay ibibigay niya kasi makakatikim siya ng latigo. So, ganun ang ating mga politician o mga barangay captain. Kailangan magkasundo silang dalawa kasi pag hindi, away sila talaga. Mayroon kasing kapitan hawak ni congressman, hawak ni gobernador, hindi hawak ni mayor. Kaya napapag-initan yun yung barangay captain na yun. Pero kung siga-siga naman yung barangay captain, ay maring hindi, ano? Maring hindi kakayanin ni mayor kasi pasigaan lang yan
Napasigaan lang yan. Kung alam niyan kayang-kaya ka, kaya kang takutin o kaya kang lukuhin. So, ganun lang yan, mga kaibigan. Maraming salamat.